Sa ating buhay, ito ay puno ng pagsubok na nagsisilbing aral at lakas upang tayo'y magpatuloy. Pero sa mga taong nakatira sa pinansaran, ang pagyanig ang nakapagpatigil sa ilang buhay. Ngayon ay pupunta kami ng aking partner na si Baimar Patmuting. Hindi kadalian pumunta sa lugar. Mamangin, nakakalula at delikado. Kailangan pa namin sumakay ng motorsiklo para lamang marating ang lokasyon sa bahay ng isa sa mga saksi sa naturang kalamidad. Narito po kami ngayon upang malaman ang mga naging kaganapan sa mga panahon na tumama ang tinaguriang Midnight Killer. Ngayon ay aming sinikap na mapuntahan ang isa sa naka-witness di umano ito'y nangyari nung siya'y nagdadalang tao. Masarap. Kung ating aalahanin, ang Midnight Killer 1976 ang pinaniniwalaang pinakamatinding lindol at pinakamalakas sa kapuluan sa loob ng 58 taon mula noong lindol na may lakas na 8.3 sa dagat Celebes noong 1918 na tumama sa luok ng Moro. Ayon sa mga ulat, opisyal na naitala na 80,000 katao ang patay o nawawala, 10,000 ang nasugatan at 70,000 ang walang tirahan. Ito ay isa sa pinakamapinsalang sakuna sa kasaysayan ng mga isla ng Pilipinas. Ngayon ay makakapanayam natin ang ating eyewitness na si Ma'am. Ano pang pangalan niyo? By Jubaida Lauban. Si Ma'am Lauban, naghanda po kami ng mga tanong na aming itatanong sa iyo. Ito ay para magkaroon ng pasilip sa isang historical na pangyayari at mismong inyong naging karanasan sa 1976 Midnight Killer. Naaalala niyo pa po ba kung kailan nangyari ang Midnight Killer at nasaan po kayo noon? Sa pinansaran ako. Tapos yung pagdating ng lindol, ang mga panyan, 1 o 2, hindi ko nakakamali. O'clock. Habang nangyayari po ang pagyanig, ano po ang inyong nagawa o ng inyong mga kasabahan? Lumabas kami sa bahay. Tapos ako dumapa ako sa silong ng bahay. Yung tuhod ko at sa kamay ko nakailalim na sa buhangin sa lakas ng lindol. Hindi kami makatakbo kasi malakas masyado. Yung kasama ko nandoon na sa malayo. Ako nandoon pa sa playground kaya hindi ako makatindig. Nakailalim ang tuhod ko at sa kamay ko. Tapos pagkatapos yun, napunta na kami sa taas. Bigla na lang nagtaas yung dagat. Yun, bumagsak sa aming dagat. Parang bundok na yung dagat. Ano po ba yung nasaksihan nyo sa panahon na ito na hindi nyo talaga mapapalimutan? Yun nga, yung pagbagsak ng tubig, na parang bundok na yung kataas ng tubig. Yun ang bumagsak sa amin, yun hindi ko makalimutan. Lahat ng bahay na was out. Yung area ng asawa ko na was out yung lahat. Yung mga kabayo, yung mga baka, wala. Lang po mga yan, naghawakan kami ng kami ng asawa papunta sa bundok. Kasi yun ang akala namin,
Mga itsama ito na, okay sa palaw lang mo. Isa pipi na pala. Tulong pa pinlang kikurama mo bagay. Tabuligin mo palaw. Tama mo, ito na bagay, paligitan mo. Sa ligid na palaw. Kada mo, alay ka, alam mo, natatag ka ba? Katok ko mo, pamaliana to mo. Nag-iika na to yun. Bagay rin mo ginto na, ito na tragi ka na. Dapat tabuhangin na ito, dinami niya ba? Ayop ko, sa kumayanin. Nasulima ko siya ba, iya ba subuhangin. Sa kumaya ba? Ito ba na, marako man iko, marako man pabot sa ligid na lagat, Mas babawo no, iga to na, parang sino nasusupo, kuha na, inan, mga pabot. Alam mo na pabot ba ito na, dapat makabagsak, iga to na, nasusub din na, kabago na kina, Masutugsal ka ni ubay na ligid na lagat ka. kano? Uy, okay naman sa lagat, ligid na lagat. Mga sabi yung kami ito, mga sabi, dagat to. Oh, Doon bagsak supa, basta niya, sukabi po wali man nila ba na. Magaba. oh, Kasi tabang, Suminto, sir, wala yung marami ko ng suminto, nagabahangon. Kita bang Allah talento. sabihin na kuha gidi Tabang ang Allah talento. Nakasurvive ka, no? Ito ba oras na ako pinakaso. Solo tayo. Ito, alat, abay kamin ka. O pinambarkat ba sa mga apo ko sa kabuntahan pa nga, eh? Pambarkat ka mo sa banganin ko sa kaya ang sa mga. Pinanggo na, no? Bali ko solo tayo. Bakit magkaroon mo? Tama siya sa igo. Kasi wala ko ito sa kuwan, sa palaw. Nakabamata, kambaga igo. Ito po, barakat to ito natin. May kaman sa kuwan, ispa na baga baka nung sa mga wata. Kaya sa saray, pumunta sa pagkana masarap. Tambingan sa palaw. Tambingan, no? Hindi kiwata siya, teka. Hinakadakang mga pagkana, so watan tanan. Pagwili ko mga. So, pang-apat na tanong, ano po ang naramdaman niyo pagkatapos po ng sakuna? Dahil nasabi niyo po maraming namatay, ano po inyong naramdaman pagkatapos ng sakuna? Yun lang, naramdaman ko rin, naawa ko sa lahat ng maraming namatay. Nakaiyak ako. Kasi that time, yung asawa ko, palagi captain. Yun, pinuntahan namin yung lahat na namatay. Paski bata, maraming bata namatay. Kung kinuha sa kwantispan, parang isda, nilagay sa planggana. Sa kabila ng nakakalungkot na sinapit niyo mula sa nangyaring sakuna, may naging hakbangin po ba o programa na ibinahagi ang gobyerno sa inyo? Oo, marami. Marami po. Marami. Ano po ba yung mga relief goods na pinamahagi sa inyo? Bigas, mga canned food, mga bangga, mga damit. Mga damit po nagpadala. Tanong po yung uli naming tanong, ano ang masasabi niyong aral o natutunan mula sa nangyaring ito? Ang masasabi ko lang, diyan sa coastal area, kailangan palaging mag-prepare. Kasi palaging may darating sa kuna. Basta may bagyo yan, kailangan maski hindi na sila pagsabihan, mag-prepare na sila. Nagkatuwa ako, mananay kabrinog, manabar man, daw niya, may nabe, biguana, nabe kagilog ko. Oh, naku, mabe nabe, sulota ta na kawasay. Pagli, dapat kilalinog pa to sa 1976, ano, pagbidaw may mga biguan. Kasi nakabagal rin to. May mga biguan man yun, pinakamabagal pa no ba? May mga biguan man yung Pacoma. Pwede sa lota rin ito manggula. bahagi din ito. Oy. Kailangan na lang ba i-prepare ka. So kasi ba sa lota lang, di ka pagpitasin mo na kahit anong oras na matek ka. Nang di ba may kaya mo kapansin ba ka ng lota. Kaya so lota rin, napasabihan kita sa kuha na hininga. So lota lang ni kumawang. Kasi ata ba ko siya kanina. So, teka, sabihin ba ito sa kaya tito-tito? Teka, ang kaya kuha ni pinasumbayin mo sa kita. Maraming salamat po sa inyong oras at pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Sana inyong tanggapin ang aming munting regalo. Okran. Salamat po. Okran.
Ang Indole Tsunami sa Moro Gulf noong 1976 ay isang malaking trahedya na nagpaalala sa atin ng kapangyarihan ng kalikasan at kahinaan ng tao. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, nakita rin natin ang lakas ng pagkakaisa at pag-asa. Naway maging aral ito sa atin upang maging handa sa mga darating pang kalamidad at pahalagahan ang bawat sandali kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ako si Merfat K. Muting, kasama si Alma Halauban. Paalam.